Mm. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ano yan? Sige, lagay mo, tanggalin mo sa sa karton. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod Fe Nicodemus para sa ating kalinga sa OFWs. And of course, ang ating makakasama dito, walang iba kung hindi ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw. Ma'am Cora, magandang araw po. Ala, hindi ako narinig, Ma'am Cora. Ma'am Cora, magandang araw. Ma'am Cora. Okay. Ma'am Cora, hindi ako narinig. Wala kang boses. Ma'am Cora, narinig mo na ako? Wala ka pang audio. Meron po. Narinig mo na ako? Malakas dito sa akin. Wala. Uy, ba't Wala sa akin. Wala daw. Audio. Ako meron na, no? Meron. Pero narinig Ikaw mo ang yan. wala. Bakit wala ako? Meron po, Ma'am Cora. Meron kami dito. Ma'am, Wala. yung earphone mo, ma'am. Yung earphone mo. Your earphone. Sabihan mo siya, text mo. Okay, at syempre mga kakampi, kung may naapi, may kakampi. Dito lamang sa ating kakampi Pupuno online. sa radyo na ako. Okay, ang kakampi online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Ma'am Cora, naririnig mo na po ako? Naririnig mo na po ako, Ma'am Cora? Wala kang radyo. Wala kang audio. Wala daw akong audio. Bakit kaya? Ma'am Cora, hindi kaya sa'yo kasi naririnig na. Ayan, okay naririnig na, ko okay siya. na. Okay naman po. Meron na. Pero mahina. Lakas mo daw. Mahina daw ako. Mahina. Okay? Mahina. So, malakas na, Ma'am Cora? Sige. Naririnig mo Okay na na. ako? Okay. Sige, sobra naman sa akin. Okay, Ma'am Cora, kamusta ka na? Awa naman ng Diyos. Yung yung Kagabi nagpunta kami sa Patay. Sino namatay, Ma'am Cora? Si, Sino po? si Didi si Tangko. Yung Ah. nagsusulat sa di ba? Kinwento ko na Mhm. na kaibigan ni Mina Gabor. Okay po. Sinamahan ko si Mina kagabi. Mhm. Nabot kami ng mga alas 8:30. Pero ngayon ang libing. Mhm. Mhm. Kaya gusto ko din ibalita baka may mga nakakakilala sa kanya. Sige, go ahead po, Ma'am Cora. Pakibalita na po. Oo. Start na ba tayo? Opo, Ma'am Cora. Sige. Nais kong i-share sa mga nanonood, nakikinig sa atin, na si Lourdes Didi Sitangco. Graduate ito ng Merinol, na ngayon ay Miriam, at nagtrabaho nung time ni Presidente Cory, at bukod dito, kay Presidente Cory, ay nagsusulat siya sa Manila Bulletin Opo. at meron siyang programang bulong-pulungan sa Sofitel. Mhm. Natatandaan ko, nakaka-attend kami noon. Mhm. And talaga napakagaling niya at napakabait at kaibigan-kaibigan ni Mina Gabor. Mhm. Kaya kagabi ay nandoon kami at ngayon, 12 noon, in fact, ang kanyang internment sa De La Estrada sa Quezon City. Kaya na-mention ko kay Sonia Rocco dahil siya ang pinakamalapit doon. Nakatira siya sa La Vista. Mhm. Tatawid lang siya ng kalye at Okay. nandun na siya sa De La Estrada. Okay. So sa mga nakakaalala sa kanya, pagdasal po natin siya na maging maayos naman ang kanyang libing kasi na-cremate na naman siya Mhm. Cremated na. At sana pag-akyat ay dire-diretso, ano, Ma'am ko? Mabilis. Mabilis. Ikaw ba, gusto mo ma-cremate? Fe? Pwede rin naman.
Kasi mahal Kasi na yung... hindi mo na alam. Kasi Hindi mo na alam kung ano gagawin sa'yo eh. Sabi ng nanay ko nung kami nag-uusap, sabi niya, ayokong cremation. Bakit? Sabi ko. Kasi Ako mainit din eh. kasi may lugar naman kami sa Manila Memorial. Oh, yun ang mahirap kasi Eh, pag wala kang lugar, no? May plot kami doon. So, para pwede pang mabisita ng mga nasa abroad. Kung uuwi sila, sasabihin kong pag hindi nila ako nabisita, hihilahin ko ang paa nila. Naalala ko naman tong si ano. Okay, at paalala din namin sa inyong lahat mga kakampi. Malapit na naman po ang ating Gawad Parangal. Ikalabing-dalawang Naka-schedule na ba ninyo? Yes po ma'am, December 16. December 16, Ma'am Cora. Maganda date yun. At siguro kung ikaw hindi makakapunta dahil pinagbabawalan ka dyan, pwede naman tawag dito, record na lang tayo, no Ma'am Cora? Oo, wala na si Ambassador Linda Tirona. Opo. Hindi nag-absent yun eh. Oo nga, hindi Sa nag-absent mga yun. parangal mo eh. Pero nung isang panahon na Gawad Parangal, Ma'am Cora, hindi na siya naka-attend. May Sumunod sakit natin. na siya. Pero nandun ka, di ba? Yun. Pero nakita ko, bakit siya nagkasakit? Naalala ko yung ganda niyang bahay sa may Pasig. Binenta niya, lumipat siya sa Antipolo, malayo. Tapos meron siyang condominium. Sabi ko nga minsan, yung mga decision na gayon, na parang binabago mo, Okay. baka yun ang nagiging epekto. I don't know. Sigo. Ayun. At saka di ba? Tumira siya kasi itong tribute na rin natin Ma'am Cora. Itong Ambassador Tirona. Gusto nito solo niya no? Gusto niya mag-solo talaga lagi. Naalala ko nung minsan nakaupo kami dun sa parang gutter. Okay naman, di ba? Nakaupo kami doon, taghintay kami ng sasakyan ng driver niya. Tapos nung sabi ko, ma'am, ayan na yung driver. Nung inaakyat ko siya, yung tinatayo ko siyang paganyan, umayaw. Hindi makatayo. Hindi ma'am, ayaw niya. I can manage myself, sabi niya. Oo. Kasi yung mga ganon, very proud. Kasi ako, may caregiver ako. Sabi ko, hindi, bayaan mo ako maligo. Bayaan mo ako magbihis. At ako naman ang pipili kung anong aking susuot. Kaya nga, iniiba-iba ko ang suot. Kasi para sabi ko, baka masanay parang uniform. Ayoko kasi maging feeling ng uniform. Palaging yun ang suot. Kailangan tuwing episode, iba-iba. Oo nga. Pero alam mo, Ma'am Cora, sabi nga ito, mga nanonood dito, sabi niya, di ka naman daw nagkasakit eh. Sabi ko kasi, kaya nawala yan, kasi na-operahan. Ayaw nila maniwala dito. Yan, lalo na si Chinoy, yung Chinese na partner namin dito. Hindi siya naniniwala nagkasakit ka kasi iba daw eh. Paano nga ba napapanatili yung ganun, Ma'am Cora? Diba? Hindi, actually, sabi ko nga, nung magkasakit ako, I don't know the magiging effect. Kasi pwedeng nanghihina ka, hindi ka na pwede. And yet, sabi ko, wag lang mawawala sa akin ang boses. Opo, Dahil yun boses nga. ko lang ang aking Asset ang aking natin. instrumento. Oo nga. Pag nawala ang boses natin, wala na tayong silbi So, sa radyo. hindi natin marireach yung mga gusto nating reach, di ba? Oo. Yung mga ganong Hindi, klase. tsaka, pag ang boses ang nawala, yun ang critical na ingredient natin para makapag-radyo tayo. Kaya, At para ma-reach natin ang lahat, di ba? pag wala kang boses, para na rin wala kang ng silbi. Oo. Di ba? Hindi ka na makapagsalita-salita. Pero Ma'am Cora, ito nga yung sinasabi natin. Para din sa lahat ng mga senior citizens sa atin. Ang mga ito, meron dito nakikinig ang samahang nagkakaisang senior sa citizen ng Pilipinas. Ano sabi? Oo. Ano sabi niya? Ano sabi? Okay. Pa-heads, anong ibig sabihin nun? Kasi ang isang sana natin dito, Ma'am Cora, walang iba kundi si Congresswoman Magsino, yung OFW party list. Ang hirap namang, ano sabi niya? Paano? Pa-heads. Mahirap siya makakonect. Anong ibig sabihin nun? Sabi mo ngayon na tayo, tinatawagan na natin siya. Ang hirap maka-invite ng ganyan. Pero anyways. Alam mo, ang mahalaga, yung merong gusto silang sabihin. Oo nga. Parang ibig sabihin silang may kailangan sa atin. Kasi
pag tayo may kailangan, na-experience ko yan sa ibang, lalo na yung mga ibang politiko. Parang ang feeling nila, kung kailan lang nila gusto. Pero kung kailan naman makatutulong sa kanila, dapat tanggapin nila yung katotohanan na malaki may tutulong natin dahil maraming makakarinig sa kanila kung anong gusto nila sabihin. Oo na nga. maaaring kaigay-gaya o maybe controversial, nakakapagpaliwanag. Kasi yun ang diferensya sa radyo nakakapagpaliwanag ka na hindi lalo na sa mga hindi maliwanag sa iba. Okay. So, Ma'am Cora, ito nga sinasabi, kung matatandaan niyo po mga kakampi, nasunugan sila Ma'am Cora. Nang Friday yata ng gabi, Ma'am Cora? Friday ng gabi. Yes. Kina Saturday yan, meron tayong programa sa DWIZ, kung matatandaan mo yan, Ma'am Cora. Ay di syempre, umaga-umaga pa lang, nabalita na yung balita na yon na nasunugan, ang dating sekretary ng ganyan. Di syempre, shock ako, di ba? Yung mga ganon. So, 2003 yun, 2003. Oo, Ma'am Cora. Tapos sabi ko, ay, hindi makakarating si Ma'am Cora. Ganon, di ba? So, ini-expect ko na gano'n. Nauna pa sa akin ang Ma'am Cora ko. Sabi ko, Ma'am Cora, ba't nandito ka? Ako pa ngayon wala lang yan, gagawin ko pa. Sabi ni Ma'am Cora. Nasunod na. Merong driver ng kaibigan ko, volunteer. Merong pwedeng mag-drive sa'yo. Sabi ganun sa akin. Kaya, wala akong problema, nakarating karaka ako nakarating. Dahil gusto ko din namang ibalita na it can happen to anybody. Hindi mo naman gusto na masunugan ka. Pero pag nasunugan ka, dapat alam mo ang gagawin. Okay. And I think part of that is your resilience, ang tawag doon, lakas ng loob, na hindi ka nag-iiyak dahil nasunog ang bahay mo. Kundi hinaharap mo yung katotohanan na wala na yung bahay. Ano ngayon ang gagawin mo? Kailangan marunong kang magplano. Yun ang sinasabi natin. Pero Ma'am Cora, alam mo, kung ako yun nasunugan akong ganyan, etc. Iiyak ako ng iiyak. Hindi ako makakapagsalita, ako makakapag-concentrate. Katulad mo, parang wala ka lang. Nandito po tayo. Nasunugan po kami kagabi. Madaling araw po ito. Nakanganga ako sa'yo Alam mo, nakakatawa at that time. Kami lang ng kapatid ko kasi yung younger sister ko nasa abroad. So kami lang ng kapatid ko tsaka yung isang katulong na galing sa Gatches. Ma'am At Cora, ayaw umalis sa bahay. Kaya kahit na lumipat na kami ng tirahan, hindi pa rin siya sumama dahil gusto niyang bantayan ng bahay. Baka daw may mawala, sunog na nga yung bahay. Hindi, baka yung mga ibang gamit, masisave pa. Din mga ganun, Ma'am Cora. Na nagpaiwan siya sa kubo, sa ibaba ng kubo. Pero yung gazebo, hindi nasunog yun, For nearly 1 year, Pero nagkasakit siya at dinala ko kay Mother Teresa at doon namatay. So she had a happy death, I think. So, sino ba ang ating, may bisita ka ba? Sino? Eto nga, tinitingnan natin kung Yun makakapasok nga, Ano sabi niya? Ito, hindi ba magbasa? Okay. Yun yung party list, di ba? Opo. Si Congresswoman Marisa Del Mar ng OFW. Okay, sabi niya. Sige na, ano ba nangyayari? Hindi mo alam. Okay, so, i-ring mo siya o kaya tawagan mo. Kasi tumawag na siya, di ba? Tumawag na siya, ibig sabihin siya ang tatawag sa atin. Sabihin mo na. Okay. So, Ma'am Cora, balikan lang natin. Siguro, medyo nagkakaroon tayo ng sa technical. So, Ma'am Cora, sabihin, meron ka bang nararamdaman? Parang wala ka nararamdaman. Hindi. Alam mo, ang operasyon sa puso. So, parang ni-repair ang puso mo. Yung 2 veins ay inayos, siguro nilagay sa kondisyon at kumuha ng parte sa binte. Okay. Sa binte. Yun ang ginawa ng mga doktor. Kaya nga, hangang-hanga ako na, of course, nabuhay ka. At parang sabi nga lang, bakit parang ang lakas-lakas mo? Hindi totoo na malakas ako. Dahil ang hirap maglakad, lalo na nung kagabi nasa Heritage kami. At saka tinalaw namin si Didi ni Mina. Pareho kami naka-wheelchair sa National Kidney. Kaya dala kami tapos 2 gwardiya ang nagtulak sa amin. So kitang-kita mo na you are no longer fit. You are no longer
capable of doing the chores of walking. Okay. Kahit na second floor lang at may elevator, naka-wheelchair kami. Okay, Ma'am Cora, nandito na sa ating studio, sa ating si Congresswoman Magsino, Marisa Del Mar. Ma'am Marisa, Congresswoman, magandang araw po. Yes po. Yan. Hello. Picture, opo. Hello. Hello po. Yes. Ma'am Congresswoman, ma'am tuloy na Congresswoman, ang kasama po natin ay dating secretary ng DSWD. Walang iba kundi si Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am kayong dalawa mag-usap, ma'am? Hindi, kasi Yes po. ano ba party Magandang list nyo? hapon po sa inyong lahat. Of course, kalinga sa OFW, Ate Cora, Ate Fe, Opo. sa ating pong mga OFW, sa lahat po na nakikinig. Ay, Tama po, ma'am. hello. Opo, narinig po namin kayo, ma'am. Okay, sa lahat po na nakikinig po, mga OFWs natin, lahat ng Pinoy sa labas at loob ng Pilipinas, kumusta po kayo? Ma'am Cora. Yes. Ano bang party Hello? list ninyo? Ma'am, ano ba po alam? party list nyo, ma'am? Okay, naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Yes, ano pong party list maliwanag. nyo? Maliwanag po. Anong party list mo, Okay. ma'am? Tawag nawawala sa akin nag-interview. Hello? Hindi kayo nawawala. Naririnig namin kayo. Maliwanag. Ayusin mo. Ang, Dito na ang sa akin. tinatanong namin, ano yung party list ninyo? Akin na dito. Okay. Anong party list nyo daw, ma'am? Mahina ang signal niya rin. Hello? Nawawala siya. Oo, nawawala Yan, si ma'am. nawawala. Oo, siya yung OFW party list, ma'am Cora. Mm-mm. So, tawagan mo ulit. So, Okay. Kasi palaging tinatanong, darating ba ang panahon na wala na tayong OFW? Hindi mangyayari yun. Hindi po Kasi- mangyayari. Hindi mangyayari. Alam mo bakit? Bakit, ma'am? Lahat ng bansa gusto ma-recruit ng mga Pilipino, lalo na yung professionals. Sa England, sa Iceland, sa lahat ng country, Ireland, ang daming mga, lalo na mga nurses, at ngayon pa, pangangailangan ng mga caregivers. Natatalo tayo. Walang caregiver sa Pilipinas, pero maraming caregiver sa Canada, Yes, maraming caregiver sa Amerika. Correct. At yung mga nasa Amerika ayaw nang umuwi Oo. dahil nakakapasok ng mga caregivers sa Yes. kanilang bansa. Okay. Yun nga. Andito na? Okay. Hello po, ma'am. Naka-online na tayo, ma'am. Naka-online na po Okay. tayo. Oo. Okay, congratulations. Okay, good afternoon po. Ito po si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. At ako po ay maliligayahan. Kasama ko po ngayon sa Ticora si Ate Fe para sa kalinga sa OFW. And pasensya na po, medyo nakakatlang po online kasi nasa Batangas po ako ngayon. Oh, kaya pala. Oo, pero medyo okay na po ngayon ng line kasi I settled down muna sa isang restaurant para po makapag-interview po tayo. Okay, go ahead po. I'm ready anytime. Okay. Ma'am Yes. tinatanong ni Ma'am Cora kanina, ano daw party list mo, ma'am? Nga daw. Okay, tayo po ang lone representative ng OFW Party List. Ang ibig pong Oo, may radio program siya noon worldwide. Diba? Lahat po ng mga OFWs natin, overseas Ang pangalan niya, Filipinos, Marisa Del Mar. Mga seafarers, lahat po ng Pilipino sa buong mundo, pati mga pamilya, kasama po natin sa OFW Party List. At bilang lone representative ng 19th Congress, ako po'y maligaya dahil makasama ko po kayo ngayon dito po sa ating kalinga sa OFW. Okay. Congresswoman, ang sabi kanina ni Ma'am Cora, may programa ka rin daw pala, naririnig ka niya eh. Meron ka rin daw radio Opo. program. Hindi po siya radio program. Meron po tayo, Ate Fena, Ate Cora, na OFW Ikaw ang Bida television program sa SMNI. Sa SMNI po, nag-start lang tayo ng August 26, tuwing Sabado po yon 5 to 6 p.m. It's a television program po, OFW Ikaw ang Bida. Ayan. So tayo ang bida rito, Ma'am Cora. Ngayon lang sa kanyang retrato. Opo, Yung yan po ang retrato litrato niya, ma'am. Yan. Pinapakita nyo. Oo. Ang ganda-ganda ng Opo, inyong yan suot. po. So, Ang ganda mo daw, sabi. naku, Ang ganda, at saka thank you para so sa akin, much. Sana nga baka po pwedeng nakapag-zoom ako, nakita pwedeng ko kayo makopya sa ating yung kanyang Zoom. parang Ayan,
Embroidered. Po, kaya nag-phone patch na po tayo. Ayan po. So, pero inaasahan namin sa susunod, ma'am, ha? Magpapakita ka talaga sa amin. Kasi ang sinasabi ni Ma'am Cora dito, ma'am, Congresswoman, sabi ang ganda raw ng damit mo, yung embroidered ng pagkakadamit mo. Kaganda. Kalitrato. Thank you so much. Ma'am, ano po ba, ma'am, bilang isang OFW party list, loan party list ka, ma'am, ano na mga ginagawa ninyo ngayon? Ako, okay. Ganito po, katatapos lamang po ng ating budget deliberation sa Kongreso at tayo po ay naging very active. Napakarami po nating inayos sa pakikipag-debate po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po sa budget ng 2024. At maligaya rin po tayo dahil tayo po ay isa sa principal author ng Magna Carta for Seafarers. At ito po ay nakapasa na po dito sa Kongreso at nakapasa na rin po sa Senado at sinertify po na urgent bill ng mahal nating Pangulong President Bongbong Marcos. Kaya naman po ito'y pasado na po, magkakaroon na lamang po ng ito po'y magiging batas na finally, baka magkaroon na lang ng konting mga amendments, pero sigurado na po ito. Ngayon, isa pa pong good news, nag-file din po ang ating OFW party list, inyong Congresswoman Marisa Dalmar Magsino ng e-voting bill para sa ating mga OFWs na nahihirapang bumoto dahil nasa abroad kayo, nasa laot, ayaw payagan ng mga amo at walang sweldo pagka bumoto, pag pumunta ng mga embahada o konsulada. Pag isa batas po ito, hopefully ipa-fast track natin para ang mga OFWs natin all over the world ay makaboto cellphone, through email, through electronic mails, electronic means. Kasi 1.6 million lang ang registered voters natin noong 2022, 600,000 lang po ang nakaboto dahil nasa hirap ng panahon ng pagboto. Yun. Sa ngayon, bukod pa po doon, nag-file din po tayo ng bill para sa against illegal recruitment and human trafficking. At ginawa ko rin po itong privilege speech dahil napakarami po nating mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment at napakarami po nating naiparepatriate na po, almost 100 plus na iparepatriate natin na mga biktima ng human trafficking ng Golden Triangle, na mga kinokuryente, pinaparusahan, hindi pinapakain. Ganun din po yung mga kababayan natin, mga OFWs natin, may mga medical condition na pinagbigyan po natin ng pagkakataong makauwi at makasama ang kanilang pamilya na nawalay po sila na 30 to 50 years. Kaya naman po, kaya ang OFW party list ay napakaligaya dahil natutulungan natin yung mga kababayan natin na nawawalan na ng mga pag-asa na makauwi pa sa ating sa Pilipinas. Okay. Niniwala ako, yung mga disappointed sa kondisyon nila sa ibang bansa ay magiging interesado Okay, kami. narinig niyo po ako. Pero habang ang mga ibang bansa ay nag-encourage Okay. ng mga Pilipinos, particularly skilled ones. Okay. Ma'am, may sinasabi si Ma'am Cora dito. Paano ba maririnig niya? Tingnan mo nga. Okay. Ma'am Cora, may tinatanong si Ma'am Cora. Paano daw yung mga discontented ba, Ma'am Cora? Sinasabi mo? Yes. Oo. Yung Ano daw nahihirapan abroad, Meron na? uuwi at uuwi yan. Kaya kailangan paghandaan yung pag-uwi ng mga OFW. Magsino ng OFW party list ay marami pong tulong na maibibigay po sa inyo pong mga pamilya na nandito po sa Pilipinas at sa abroad. Alam niyo po ba na tayo po ay maligaya dahil meron po tayong mga medical assistance. Huwag naman mangyari, may mga burial assistance, meron po tayong mga scholarship. Marami po tayong mga programa na maitutulong po sa mga pamilya left behind ng ating mga OFWs. At yung mga OFWs natin, kanwari nagkasakit, huwag naman mangyari sa abroad, ay pwede po silang matulungan ng PhilHealth natin. Ayun, PhilHealth pala, PhilHealth. Okay. Kasi ang PhilHealth pag may sakit at kailangan talaga miyembro updated. May mga kondisyon ng PhilHealth para ma-take advantage. Kaya kailangan in-encourage natin
programa Mhm. at sa ating OFW Kawambida Television Program, meron po tayong OFW Party Ba't List ganun? FB, Doon OFW ba? Party List Partner FB, meron din po tayong OFW Party List sa YouTube at TikTok. Pero, meron din po tayong OFW Tulong at Serbisyo Center sa Ayala Mall, Manila Bay, Makapagal, Parañaque na nasa 4th floor po. Yun. Kaya kayo po ay pwede po pumunta po doon Okay. at pwede rin po na mag-email sa Mhm. ofwpartyList21@gmail.com. Ayan. So, ma'am, Po, open po yung Oo. center natin Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. po. okay. So ang pwede namin, ma'am, kami po ay nasa migrant workers din. At ikaw, ma'am, awardee namin ng aming Gawad Parangal ni Ma'am Cora. Binigyan ka namin ng award. Binigyan ka namin award doon, ma'am. Binigyan Oo. po na Hindi. Award, Gawad Ang Parangal. nakikita ko ngayon, mahalaga, ano yung kapasidad ng ating party list ni Marisa Del Mar na pwedeng itulong sa mga lumalapit sa kakampi. Kasi dapat merong ugnayan para makatulong. Kasi OFW Advocacy Award na Manila Overseas Press Club ni Chairman Tony Lopez. Yun po yung first for this year. Si Ma'am Cora Yung second narinig siya. first po na Icon Award. Legacy Icon Award bilang Outstanding Public Servant in the Legislative. At sa October 13, magkakaroon po tayo ng third award, yung pong tinatawag natin na Pinnacle Award. The most influential and passionate congresswoman. Yun po Ay, ang ito. ating award. Ayan. So, makakatatlo po so far tayo this year. Okay. So, Ma'am Cora, hindi mo talaga maririnig kasi naka-zoom ka Oo. kasi. Oh, anyway, Kasi ma'am, ano yung tatanong maraming mo, ma'am? dumudulog Okay. na OFW. Yes. Pero sa dami ng, ako nga may Department po. of Migrant So, naririnig niyo po Workers, ako? Opo, pero opo. wala pang secretary ngayon. Ma'am? Siguro dapat makatulong Yes po. kayo na identify kung sino ang gusto nyong Yes po. suportahan Naririnig ko po kayo. maging secretary Okay. ng DMW. Ma'am, Yes po. oo. Dahil ang Ano sa sinasabi palagay ninyo? sabi ni Ma'am Medyo Cora, Ma'am Cora, nakakasabay ang Opo. salita natin. Opo. Kailangan Ate merong Cora, mag-monitor. ang sinasabi ni Ma'am Cora, kasi naka-zoom si Ma'am Cora eh. Ang sinasabi ni Ma'am Cora, ngayon daw, as of today, wala pa tayong secretary ng DMW. Baka makatulong kayo na makahanap tayo ng bagong secretary. Ma'am, Or congratulations. kung sino na yung Ganito po napili yun. ni May. Ang ating pong OIC ngayon, ang Department of Migrant Workers, si Yusek Hans Kakdak. Siya po ngayon ang OIC, ang Officer in Charge. Ngayon po, malalaman pa po natin kung after how many months kung sino po talaga magiging secretary finally. Pero syempre, kinakausap din po tayo ng ibang mga opisyales natin kung sino po yung mga recommended natin to be the Secretary of Migrant Workers. Pero ang akin naman po, syempre ang ating mahal na presidente, siya naman po ang makakapagsabi kung sino po talaga ang maganda po maging Secretary ng Migrant Workers. Hindi ba kayo pwedeng magbigay, Recommend. recommend? Nag-recommend na po ako, pero syempre, tayo naman po, lahat naman po sila qualified. Yung mga undersecretary qualified naman po lahat. Kaya lamang po, syempre, ang mahal na Presidente Bongbong Marcos, siya pa rin ang maglalaki. Okay. So, ayun. So, meron na kayo napili na ibigay na doon. So, gano'n. Ang binabanggit namin ni Ma'am Cora dito, kasi kami po ay tumutulong din, nagbo-volunteer din kami na tumulong sa ating mga migrant workers. Ano po kaya yung pwede maging partnership natin with our program here, yung Kalinga sa OFW, together with your OFW party list, ma'am? Okay, bilang congresswoman po ng OFW Party List, marami po tayong mga benepisyo, programs, activities na pwede po natin pagtulong-tulungan. Ngayon po, ang importante lamang po, ipaalam niyo lamang po sa ating opisina. Dito po, kainin na kayo. Magpaalam niyo lang po ang ating ka-opisina natin kung ano po yung kailangan ng ating mga constituents para sa ganon ay libre po tayo makapagbigay ng benepisyo para sa kanila. Yeah. Meron po tayo, sabi ko nga po, meron tayong mga medical assistance, may burial assistance, may scholarship tayo. Pwede
pwede po nating tulungan sa Kalinga sa OFW. Sige. Mag-connect lang po tayo. Oho, mag-connect lang po tayo. Total, kausap niyo rin po ang aking opisina. Magkakatulong po tayo at magsusuportahan tayo. Yun. Yun ang maganda, Ma'am Cora. Sa Ma'am Cora. Yes. Yes, of course. Oo. Siyempre, si Ate Cora pa, si Ate Pe, siyempre, magkakasama tayo. Yon. So, Ma'am Cora, yan, isang magandang news yan sa ating lahat. Together with the Kasi, OFW. pag alam na natin kung ano yung programa, Yes, at saka yun, pinag-usapan din natin sa budget deliberation, yung tungkol sa problema ng mga seasonal workers natin na inaabuso sa kursa, ay inayos din natin yan. Nakapag-usap tayo sa Department of Interior and Local Government, ganun din ang DFA at the NBI para matutukan ang kaso na ito at makikipag-ugnayan sila sa Department of Migrant Workers at sa OFW Party List para maiwasan na ang mga problemang ganito, matugunan ang pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers at ang ating mga seasonal workers. Ayan. So, magandang usapin yan, Ma'am Congresswoman, ano? Siguro sa susunod kami dalawa ni Ma'am Cora sa inyo, makikipag-usap talaga, ano po. So, Yes. oo. Yes po, and po, kaya lang talaga nasa travel po ako sa Batangas, kaya hindi ako kaya phone touch lang ako, but I hope naririnig niyo po ako. Opo, narinig po namin kayo ng malinaw. Pero ako, Good. okay. Kung baka gusto magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Okay po. Tandaan niyo po ang inyong Congresswoman Marisa Del Mar Magino po ng OFW Party List po ay wala pong tigil sa pagseserbisyo po sa inyo kung ano man po yung mga kailangan iparating sa ating opisina. Meron naman po kayong line sa atin. Makakaasa po kayo na tutugunan natin sa lalo madaling panahon. At alam mo niyo po, tayo po ay halos 24/7, parang walang tulugan ang Congress staff po natin, Monday to Friday ang office, pero Saturday, Sunday, nagtatrabaho rin po, ganun din po yung ating district office. At magkakaroon na rin po tayo ng medical consultation ng how many days po sa isang araw sa ating OFW2. Nakapartner po natin ang Chinese General Hospital and Medical Center. Kahit wala na po yung ating chairman, si Dr. James D., ang kung tawagin ko po siya ay Uncle, ay dire-diretso pa rin po ang partnership po natin. Kaya kung may mga, pwede na po kayo magpa-register sa OFW partylist21@gmail.com para po, kunwari, o Bigayni, o kaya pediatrician, o kaya naman po mga cataract operation, or kung ano man pong operation, ang Chinese General Hospital po ang bahala po na sasagot sa inyo. Pero kailangan lamang po mag-register o pumunta sa OFW Tulong at Serbisyo Center natin para po maging maayos po ang inyong consultation. Ipopost po natin yan sa ating television program at sa ating social media. Siguro, Ma'am, maka-access din kami, ha, Ma'am? Kayo rin po sa Kalinga Yes, ma'am. sa OFW, pwede po kayong mag-refer. Sige, Ma'am. So, maraming salamat. Alam kong busy-busy ka, Kong. At siguro sabi nga, makikipag-ugnayan kami ni Ma'am Cora sa ngalan po ng ating Kalinga sa OFW. Ma'am. Yes. Oo. Marami. Okay, maraming salamat. Salamat po. Oo pa, Ma'am. Siguro sa susunod, maka-zoom na tayo para makita tayo ng personal, na. Magkikita rin tayo. Opo, next time po, magkikita tayo. Okay. Po. Maraming salamat. Po. Okay. Yes, God bless. Maraming salamat po sa lahat ng OFWs all over the world. Sa lahat ng Pilipinas, nandito lang po ang OFW Party List, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na nagsasabing OFW, ikaw ang bida. Maraming salamat po, Ate Cora, Ate Fe. Okay. thank you. Maraming salamat. Thank you very much. Ayan po, si Congresswoman Kasi, Marisa Del Mar ang Magsino. tagal ko nang narinig yan. Pero ngayon ko lang nabalitaan na party list na siya. Kasi pag party list na, may pondo na yan. Ayun. Kung So, nagka-radyo, humingi pa yun ng tulong na para makatulong sa iba. So, katulad natin, di naman tayo party list. Kailangan kilala natin lahat ng party list. Yes, pati ma'am. senior citizens. Kasi sila ang may pondo. Kaya ang nakikita ko, ang mga kakampi na kailangan natin, yung mga may pondo. Kasi kung hindi, Boca Dieye na lang yan. Kasi pag opo. Boca Dieye, nangangako, hindi natutuloy. Kaya nakakatuwa
na kapag si Marisa Del Mar ay kinakatawan niyang OFW, magpadala tayo ng mga nangangailangan para tingnan natin kung magagawa niya ng tulong oo. sa kanyang pondo. Mhm. Kasi pareho lang ang pondo ng regular na kongresista at saka party list. Kaya may pera ang kailangan lang yung gamit ng pera. Kung paano Gamit gagamitin. sa programa. No, Ma'am Cora, Yun ang paano? mahalaga. Ma'am Cora, 'di ba? Kung paano gagamitin ang mga budget na 'yan for OFW. Tama ba, Ma'am Cora? Yeah. Maganda yung pinaliwanag ni Marisa. Pero kung walang nakakaalam, Ay, oo. kaya nga maganda na magaling kang mag-isip kung sino yung pwede natin i-feature. Kasi magkakaroon sila ng accountability sa mga nanood sa atin. Kung sakalit mangailangan sila ng tulong, sasabihin natin, ilalapit natin kay Congresswoman Marisa Del Mar. Titingnan natin kung matutugunan ang pangangailangan. Kasi tayo, Opo. nagraradyo lang tayo para magbalita kung ano ang pangangailangan. Pero wala tayong kapasidad na tayo ang tumulong sa mga nangangailangan. Dapat kilala natin nasa poder, yung nasa posisyon na may pondo. Hindi ko nga alam ilan ang party list na para sa OFW. Kasi kailangan alamin natin kung sino-sino ang mga nasa party list at i-feature natin. Yeah. Kasi kailangan natin maging kakampi sila. Yes. Kapag sila may pondo. Tayo, salita lang tayo. Okay. Sa Tama. radyo. Ma'am Cora, ito tamang-tama naman, may humingi sa atin ng tulong. Kasi may isang na-aksidente sa Qatar to, no? Okay, pwede na ba? Natin ipakita ito yung report ng ating isang nasa labas siya at ito ang nakuha niyang report sa atin. Ambulance na sinakyan namin, pinagbuhatan Pasig. Yan, fire and emergency. Yan. Ganda ng sasakyan. na po ang pagharap namin ng agency ko. At thank you din po sa OWA at kay Sir Jeff. Naka-schedule na kayo na Opo, magharap, di ba? So tapos na siya sa legal department, So hintayin na lang ng schedule kung kailan mismo maghaharap. At thank you din po kay Sir Jeff na ma-action din po. Tumulong sa paano po kasi sa medical assistance lang po talaga. Yun lang. Actually, need pa kasi niya ng medical assistance kasi Ma'am Coro, na-aksidente ito sa totally healed Qatar. naman yung sugat niya eh. Yes. So kailangan pa talaga niya ng medical assistance. So ngayon, kaya lumapit kami rito sa DMW through the legal department para magharap-harap at mag-usap. Kasi ang kababayan kasi natin, pag oras na ganitong mga pangyayari, dapat hanggang sa magaling makarecover yung tao, makarecover yung OFW, saka lang natin bibitawan. It's not a reason na, hindi reason yun na pirmahan, tapos wala na akong responsibilidad sa iyo, thank you na, ganun na lang. So hindi po. Kaya nga, ang maging papel ng responsible kakampi, naman tayong mga agency, yung mga So yun, Ma'am Cora, ito yung ating dating OFW siya na bumalik ng Pilipinas, nag-volunteer sa atin na kumuha ng mga news. O di ba, nanganganak na tayo. kaya nga, Diba? ang papel ng kakampi ay tulungan yung hindi natulungan. Yes po. Oo. Ang papel ng kakampi ay tingnan kung ano nagiging problema kasi nakalagay doon, naghihintay. Gaano katagal maghihintay yung nangangailangan ng tulong? Baka mamatay na. Yes. Hindi pa dumarating ang tulong. Kaya yun ang palaging complaint sa mga departamento ng pamahalaan. Kaya kapag naging mabilis ang aksyon ng isang departamento, natutuwa yung mga tao. At kailangan yun ang ibabandilyo natin. Yes. Yung mga natulungan ng gobyerno na nagpapasalamat. Kaso ang iba naman, pagka natulungan na, hindi nagpapasalamat. Correct. Ma'am Kaya Cora, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila. Ma'am Cora, alam mo ba na hindi alam ng worker kung anong gagawin? Kasi parang doon pa lang sa Qatar, pinapirma na siya ng waiver.
na wala na siyang hahabulin. Ganon. So, nung nakita natin na hindi naman talaga tama yung binigay lang 15,000 lang, di ba? So, ayun. So, sinamahan ng ating, ng ating volunteer pumunta sa DMW. So, doon nagkaharap at talagang sinagot ang lahat. O, di ba, Ma'am Cora? Oo, yun ang maganda. Pero kailangan, meron tutulong. Yes, Nadalhin sila sa tamang ahensya. Katulad ng ginawa natin. Kasi minsan, ang daming hinihingi, wala namang papeles. Yes, Wala tama. namang magpupruweba na gano'n ang kanilang pangangailangan. Yun nga yung sinasabi natin, Ma'am Cora. Kung hindi nila alam yun lang, 15,000 lang, hindi pa nga siya makatayo-tayo nung una. So talagang mismo, pati ambulansya, kinulit-kulit ni kasamang Jeff, para matulungan ang ating kababayan. Ngayon, ayan na. So, nagpapasalamat din naman siya sa atin at siyempre doon sa tumulong sa kanya dahil hindi niya nga alam anong gagawin after. Kasi pinapirma na siya ng waiver sa Qatar pa lang. No? Sa Qatar, wala na pananagutan daw ang agency. Ano ibig sabihin ng waiver? Na hindi siya magrereklamo? Parang kung hindi naman niya natanggap ang assistance, bakit may waiver na hindi matutugunan yung kanyang pangangailangan dahil hindi natulungan. Kasi miski dito kay Congresswoman Marisa Del Mar, aalamin natin kung ano yung mga requirements. Yes. Para kung meron tayong ipapadala, sabi mo nga, kung may naapi, may kakampi, hindi tayo pwede maging kakampi sa mga taong hindi marunong magdala ng kanilang mga hinihingi, hindi marunong mag-fill up ng mga forms na kinakailangan bago mabigyan ng tulong. Ayun. Nakikita ko yan na ang daming mga papeles na nire-require, kung hindi marunong yung humingi ng tulong, wala nang pag-asa. Yes, oo. At saka siguro yung mga OFW din, alamin ninyo ang mga karapatan ninyo, di ba, Ma'am Cora? Yes. Alamin ang mga karapatan at dapat ito ang masusunod. Katulad Yes. ng Qatar base na ito, talagang hindi naman hindi siya nakatanggap ng kahit ano. Ngayon pa lang kaya't nagpapasalamat ito. At matatandaan ko every Monday po, meron tayong programa din dito, yung Kakampi Advocates Connect. Ito naman, Ma'am Cora, mga cases ang pumapasok na sa atin. Yes. At kahapon na napag-usapan natin isang kaso ng isang ang nagreklamo naman sa atin ay ang kanyang asawa, Ma'am Cora, from Davao City. Ang sinasabi niya nga, parang gusto niya nang pauwi ng asawa niya kasi siya ay parang humihingi ng tulong yung asawa niya kasi nga daw ay nagpapakita ng kung ano-anong kalaswaan itong kanyang employer. Ma'am Cora, yun. Yes. Pag ganon, huwag tanggapin na may karapatan ng employer na gawin yun sa kanila. Kaya dapat meron ng lalapitan na abogado. At kaya nga, may mga labor officers tayo Minsan lang, katulad sabi ni Ray Conferido, ang dami-daming, ang laki-laki ng lugar na kino-cover. Hindi naman mararating lahat. Yes. Kaya sabi niya, kailangan talaga means of communication para matulungan yung mga tao sa mga malalayong lugar. At syempre sabi nga natin, dapat alamin natin talaga bago tayo umalis. Dito pa lang po binibigyan na tayo ng orientation, di ba? May PIDOS, may PEOS, may everything. So dapat lang wag nating aksayahin ang mga ganun Ma'am Cora. Kasi sometimes yung mga pinipidos, katulad ko nagpipidos ako ting umaga, Ma'am Cora. Naku, kung ano mga ginagawa, hindi iniintindi ko ano yung mga sasabihin. Tapos pag nagkasala, gobyerno ang kawawa. Ano masasabi mo, Ma'am Cora? Madaling magreklamo. Pero kung ang reklamo ay walang base, ibig sabihin kasi may pagkukulang din yung taong nangangailangan. Kasi kaya nga sinasabi nangangailangan ka, dapat alam mo kung saan ka dudulog. Kasi kung dumulog ka sa ahensya, wala namang kebero, wala namang kakayahan, walang mangyayari. At pag walang mangyari, irereklamo mo ngayon ng gobyerno. Wala naman nangyari. Mali yun. Kasi baka hindi tama ang procedure na ginawa. Therefore, hindi natulungan ng gobyerno. Yun ang mga binabanggit natin. Kaya dapat, sa umpisa pa lang, alam na natin kung anong gagawin. What to do, where to go, at whom do you call to, di ba? Yung mga ganyan. Kasi pag hindi, hindi tayo matatapos sa lahat ng ating mga gagawin. At dapat natin ipaalam sa kanila. Di ba, Ma'am Cora? Pero, yung naging successful, bumalik at i-anunsyo paano naging successful. Kasi,
kung pagkatapos makatanggap ng tulong, wala na lang sinabi, hindi na ibabalita na may magandang balita kapag nagpunta kayo sa particular agency o particular worker na namit nyo sa ganong agency. Kasi we must honor the heroes eh. Totoo Sino ba yan. yung mga nakatulong sa mga kapwa Pilipino natin na maaaring hindi inaasahan? Katulad sa immigration, may Okay. connect na tayo, di ba? Yung spokesperson nila, si Miss- Dana. Si Dana So, Sandoval. sabi ko, Mm-mm. pag meron ka ng mga connect sa mga ahensya, malaking tulong yun eh. Dahil alam nila ang kanilang responsibilidad at hindi tayo mapapahiya kapag nag-refer tayo. Lalo na yung mga feeling nila sa immigration nagsamantala sa kanila, abay kailangan ibalikan. I-report, oo, tama rin naman. At syempre, sabi nga ni Miss Dana, kung may mga reklamo kayo, ito po sa BID to ha, kung may mga reklamo kayo, sabi niya, i-report nyo sa amin. At paliwanag pala, Ma'am Cora, kasi noong isang araw ay nakausap naman natin, last Tuesday din, ng ganitong panahon, ang nakausap natin yung assistant spokesperson ni Miss Dana. Ang binabanggit doon, kasi binanggit natin yung kumain ng di ba, ng pera. Sabi, hindi pala under sa kanila yon. Ha, hindi under sa kanila yon. Ang sinasabi Hindi niya, under. hindi. Sa kapulisan yata yun eh. Oo, parang ang tawag dito, basta sa yung sa mga, yung Bureau of Transportation. Yan, sa Bureau of Transportation daw yon dati. Ngayon, ang sinasabi nga, natanggal na nga daw yon. Pero ang sabi ni BID, hindi lahat doon, pare-pareho kasi daw ng uniform din. Sila ay para lang doon sa mga papeles. Yan, mga papeles ang sa kanila, under sa kanila. Pero kahanga naman yun. Yung para may tago yung pera, nilunok. Oo Sabi nga. ko, paano mo malulunok? Kung kumakain ka nga, tinatanggal mo pag may mga buto-buto o hindi mo malunok. Hindi mo, ewan ko, paano nangyari yun? Paano nalunukan, no, di ba? Magic siguro. Oh, pero Ma'am Cora, no, ito natakot lang to di ba? Kasi ito pala ay mga lang pala, Ma'am Cora. Sila pala ay hindi naman talaga plantilla position. Yan. So parang mga Oo. lang Pero to. ginagamit JO. na dahilan eh. Kasi hindi plantilla position, walang accountability. Oo, Kumbaga, parang nung araw ganun. nga, meron kaming tawag, relief grantee. Ito yung okay. mga kliyente na kinukuha mo magtrabaho sa DSWD. Tapos may sweldo. Pero hindi kasing laki ng sweldo ng regular. Mm-mm. Kaya, ang nangyayari, minsan gumagawa sila ng mga kabulastugan para kumita. Yes. Kasi oo. kulang ka lang kinikita. Correct. Pero kailanman na hindi magkakasya ang kinikita kung you live above your means. Hindi mo na talaga, hindi affordable. Pero utang dito at utang doon, walang mangyayari. Ayun. At syempre kung kayo may mga na-violate ang inyong mga karapatan, lalong-lalo na sa airport, kung saan man, i-text lang po kami din sa aming kakampi online at siguradong ma-actionan po natin yan, di ba? Kasi iba-iba na mga partner natin, di ba? At saka magandang balita, yung kay Marisa Del Mar, matagal na siyang nagraradyo at matagal nang, kumbaga, ang pangalan niya ay palagi narinig sa radyo, television. So, bigyan natin ng pagkakataon na makatulong siya sa masigit na nakararami. Dahil na-interview na natin dito sa kakampi. At promise Kaya meron namin. na tayong kakampi. Okay. Ang promise Sabi namin ko sa nga, inyo, Ma'am pag Cora, may naaapi, may kakampi. At syempre, Ma'am Cora, sa susunod po ay titingnan natin ang lahat ng mga yung natulungan. yung mga makakatulong sa ating mga OFWs. Hanapin pati yung makakatulong at saka yung natulungan, magpasalamat naman kayo kung sinong ahensya, kung anong ahensya nakatulong sa inyo at kung sino yung worker, yung empleyado na nakatulong. Panahon na para to honor the heroes. Yes. Yung mga nakatulong. Kasi pag natulungan na natin sila, wala na, di ba? Yung mga ganong klase. Yes. So, yun ang mali Oo nga. Mali. Madaling makalimot. Pero pag kailangan ng tulong, paulit-ulit, sasabihin kailangan ng tulong. Pag natulungan na, silimot na. Ayun, tama. Kalimutan na.
Yon. So, Ma'am Cora, wala naman po tayong oras. Naku, napakaganda. At syempre, nagpapasalamat tayo kay Congresswoman Marisa Del Mar. At babalik daw siya, Ma'am Cora. Kasi para maibigay niya lahat kung ano yung mga datos na kinakailangan ng mga OFW para mabigyan ng serbisyong legal at mental o lahat ng pwedeng ibigay sa mga OFWs. Ma'am Cora, paalam mo tayo. Tingnan natin kung magkano yung budget niya. Oo nga, na pwede niya maka-access ang kakampi. Yes, sana nga po para sa ating mga OFWs. Ayan. Ma'am Cora, paalam na tayo. Sige, thank you very much once again. I look forward to Tuesday, 12 noon. Hindi muna nga ako nagla-lunch pag tinanong anong oras magla-lunch after the program dahil hindi pa ako nagtatrabaho. Okay. Pero ang trabaho na ito, volunteer work po ito. Wala po Wala sweldo. po kami tinatanggap dito. Grasya. Okay. Pero Masarap. malaking grasya sa langit. Dahil pag nakatulong tayo sa nangangailangan, parang sinasabi na pwede na kayong kunin ni Lord dahil may nagawa na kayo. Thank you. Thank you, maraming salamat. Ang mensahe mo kung Ma'am Cora kapag ay sama-sama together, ano yung huling-huling mensahe? Yes. Gusto marinig nila floor ng Dededo Guam. Thank you. Ma'am Cora, hindi ba tawag doon? Sama-sama together magsatrabaho ang tawag doon? Yes. Magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Yan. Sama-sama tayong kikilos para sa bayan natin. Yan, maraming salamat. Maraming Ayoko salamat. sabihin yan kasi kay Ma'am Cora yun. Kaya siya Ma'am Cora daw salita. Hindi, okay lang. Okay. Pwede mo sabihin according to Ma'am Cora. Yes, pwede rin daw Pwede pala. yun. Okay, maraming pong salamat. Ayan po ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasting Association.